teknolohiya, umiiksi na raw ang attention span ng maraming kabataan. Kaya ang ilang teachers may iba't ibang pakulo para raw mas matuto ang kanilang mga estudyante. May nagko-costume at gumagamit pa ng robot. Si Rafi Tima on assignment. Sa unang tingin mukhang ordinaryong teacher lang si Ma'am Pam. May dalang class record, naka-uniforme at may kaunting makeup. Good morning, Ma'am Suyo. Sa unang mga minuto ng klase, may recitation ng mga estudyante. Pero kung inaakala nyong dito nagtatapos ang klase ni Ma'am Pam, dyan kayo nagkakamali. Dahil maya-maya pa, heto't nag-change costume na si Ma'am. Siya lang naman ang gaganap na bida sa binabasang tula ng mga estudyante. At ang mga bata, co-performers ni Ma'am. Siguro sa pagkakita mo na nagawa nila, na-structure nila yung sarili nila, ibig sabihin, napasok mo na, naintindihan na nila yon. Mas mapapadali po yung pagtuturo din po, tsaka yung pagkatuto ng bawat estudyante. Hindi lang po yung utak namin yung gumagana, pati po talents. Sa bawat istorya, may nakahandang costume si Ma'am. Mapadyosa man, byuda, o di kay lalaki. More than anything na nasa libro, ang gusto ko talagang ma-develop sa mga student ko, the confidence. Pag naniwala mo sila na kaya nilang gawin ang isang bagay, later on wawala yung fear eh. Dito naman sa isang eskwelahan sa Bukawi, Bulacan, kakaibang visual aid ang gamit ng guro. Meet Hero, ang robot na teaching assistant. Likhang kamay ito ng isang grupo ng Science Whiz Kids, kabilang na sina Chelsea at Claire. May built-in interactive video lessons na pwedeng panoorin ng mga estudyante. Na-amaze po ako. High-tech na po yung ginagamit namin para makasagot ng test. Yung mga robot sumasayaw. This is a way for the kids to connect with the culture of the Philippines. Kumbaga sa isang bata po nagkakaroon ng mas dagdag na rason para pumasok siya or para makipag-participate siya kasi gusto niyang maranasan na gumamit itong bagong bagay na to. At meron itong touch sensor para makatugon sa estudyante. The kids are growing with technology na eh. So kung hindi sila makaka-adapt, kung hindi tayo mag-i-innovate, kung hindi tayo mag-i-invent, wala, may iwan sila. Ayon sa isang educational psychologist, ang mga pagbabago sa estilo ng pagtuturo sa eskwelahan, dala na rin daw ng umiiksing attention span ng mga kabataan dahil sa pag-usbong ng teknolohiya. Our students are so used to the very abrupt changes in emotion sa environment. So dapat pati pagtuturo, sumasabay din dyan. Sa halip na bububugin ng impormasyon, mas mainam daw kung magiging collaborative at interactive ang pagtuturo. Napatunayan na rin sa isang pag-aaral sa Amerika na mas mababa ang failure rate ng mga estudyanteng sumailalim sa aktibo at alternatibong teaching method kaysa sa tradisyonal na pagtuturo. Dapat related sa lesson mo. Focus, diffuse. The activity is to put it into action. I'll just be taking this one. Hindi kailangan maging boring at nakakaantok ang klase ni na Sir at Ma'am. Ang kailangan lang, kaunting diskarte at pakulo para ang mga estudyante lalong ganahan sa pag-aaral. Rafi Tima, GMA News.